sa kanyang lectures sa araw na ito. Okay, Doc Dino. Thank Good you, Brother Jendo. afternoon. Good afternoon, Brother Jendo. Salamat. So, mga kapatid, Okay. good afternoon sa inyong lahat. Simula tayo sa ating topic tungkol pa rin ito sa spiritual warfare. This lecture series ito tungkol sa the saints who battled against Satan. So, doon tayo nagsimula sa the creation of angel, and then nagrebelde sila. Tapos ating diniscuss last time kung paano nagrebelde, tapos yung digmaan paano napunta dito sa mundo, no? So, ngayon ang digmaan nasa mundo na. Dinala na ng serpent yung kamandag, no? Kamandag dito sa lupa. Gusto na niyang biktimahin ang nilikha ng Diyos para siya ay makaganti sa Diyos, no? Zoom meeting. Okay. So, nilapitan ni demonyo, no, ni Satanas, si Eva. Ano ang style ng demonyo sa spiritual warfare at kahit sa digmaan dito sa lupa, no? So, napansin nyo, ang pinaka-effective ay divide and conquer. So, lagi nating tandaan mga kapatid na yan ang strategy always ng kalaban, no? So, kung hindi niya madaig ang kalaban sa buong puwersa, ang next strategy niya ay i-separate, isa-isahin. Kasi kung hindi niya makaya sabay-sabay, mas makakaya mong talunin ang kalaban pag iyong sineperate mo sila, no? I-separate mo sila isa-isa at isa-isa mo silang talunin. Divide and conquer. United we stand, divided we fall. So, sa ating mga pamilya, sa ating grupo, sa ating community, i-apply natin yan na dapat tayo ay magkaisa. Kasi kung tayo magkawatak-watak, madali tayong matalo ng kalaban. Sabi ni Jesus, when there is two or three gathered in my name, I will be in their midst. So kaya, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng ibang mga sekta na the church is not important, no? Religion is not important. You don't have to belong to any church because only Jesus saves. Ang importante ay personal relationship with Jesus. Sino nasa likod ng statement na yan? Ang demonyo. Only personal kasi ang gusto niya, umalis ka sa simbahang itintag ni Kristo, yung Santa Iglesia Katolika, umalis ka doon, at ikaw ang magiging sariling Santo Papa mo. Ikaw yung authority. Magbasa ka ng Bible mo, mag-isa, tapos ikaw na yung mag-interpret, ikaw na yung umunawa, sambahin mo ang Diyos kung kailan mo gusto, yun. Kung type mong magsimba, sambahin mo siya sa kwarto mo, yun. Pero ang hindi natin alam, isa lang ang tamang pagsamba sa Diyos. At ito ay dapat may sakripisyo. Ang sakripisyo ay ang kordero ng Diyos na Jesucristo na diyan lamang makikita sa santos na Eucharistia, sa banal na Eucharistia. Yan lamang ang pagsamba na tatanggapin ng Diyos. So, yung estratehiya ng demonyo ay isa-isahin tayo. Magkakawatak-watak tayo. Hindi na tayo nagpailalim sa simbahan na kanyang tinatag. No? So, divide and conquer. No? When the woman was alone, he would come to her. Napansin nyo, hindi niya sabay-sabay na hinarap si Adan at saka si Eva.
No? Because together, they would have more strength to resist. Kasi kung kakausapin niya yung isa, si Eva, siyempre si Adan magsasalita, "Uy, huwag kang makinig, bakit mo kinakausap?" Or pag may nakalimutan si Eva, ay ipaalala sa kanya ni Adan. Or si Adan naman ang kakausapin, magpapaalala yung isa. So, ang demonyo ay napakatuso. Tandaan niyo yan. Yan din ang gagamitin niya sa inyong buhay. No? Nung natagpuan na niya si Eva, paano niya kinausap si Eva? Malumanay. Hindi yung nakakatakot. No? Friendly. Parang concerned na kaibigan. Yan ang tentasyon, ang tukso. No? Ang temptation, pag pumasok sa buhay natin, hindi ka naman mapupunta sa pagpapakasala sa sa bigla-bigla, kundi dahan-dahan. Sabihin sa iyo, wala namang masama dito Di ba? Ang ginagawa mo lang naman ay gusto mo lang naman mapaganda buhay mo. Konting sinungaling lang naman to. Eto, tanggapin mo na tong pera na to kay ito ay hindi naman ito bribery. Ito ay kuan lang ng pang-snacks lang. Yun. Tsaka hindi naman ang demonyo haharap sa iyo na parang may pangil at saka may sungay. Haharap sa iyo yan na sexy babae. No? Oportunidad. Binigay na sa iyo, tatanggahin mo pa. Yun ang sinasabi. Diba? So, yun din ang pagpasok. Always remember, spiritual warfare, the unseen battle. Hindi natin nakikita yung kaaway natin. Pero nagsasalita ang demonyo, no? Through the people. Gagamitin niya ang tao, magbibigay siya ng ideya sa tao, at doon niya gagamitin ang kanyang tukso sa mga tao na kausap natin. No? Karamihan, no? Si Pedro, sinong ginamit niya para tuksohin si Jesus na hindi itutuloy ang kanyang plano na siya ay mamamatay sa krus mula sa kamay ng mga Pariseo? Di ba si Pedro? Ginamit niya si Pedro. Kaya sabi ni Jesus, "Get behind me, Satan." Kasi alam niya hindi galing kay Pedro yon, galing sa demonyo yon. Kasi alam ng demonyo, kung si Jesus ay mamamatay, yun, matatalo siya. Okay. So, hindi lang mamamatay, kundi magdudusa. Because through suffering, we are saved. So, posing a reasonable question. No, di ba? Pag ang demonyo nagbigay sa atin ng doubt, yung question, pinapahina niya yung ating pananampalataya, magdududa tayo kung totoo bang may Diyos? Totoo ba itong simbahan na pinapanigan natin? No? In the church that we belong? So may mga question. Totoo ba talaga si Mama Mary is forever virgin? Yung mga ganon, no? So, naglalagay siya ng doubt sa mind. Anong tinanong niya kay Eve? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi nyo kakainin yung prutas dyan sa punong kahoy na yan? So, ang sagot ni Eva, yes. No? Pwede namin kainin ng lahat, pwera lang doon sa isa. Yung punong kahoy ng the knowledge of the good and evil. Kasi pagkakainin namin yon, no? Kahit nga aming even if we touch it, no? Kami ay mamamatay. So ang tanong, bakit ba ayaw ni God ng tree of good and evil?
Bakit ayaw niya bang malaman ng tao anong masama sa mabuti? Kung intindihin mo, kung titingnan mo, unang tingin mo lang, wala namang masama doon, di ba? Tree of good and evil. O ano tong nasa picture? Nilagay ko yung picture na dyan kasi yung bata, bakit gusto ng bata ang kaharian ay nasa kanila, sabi ni Jesus. No? Kasi ang bata ay inosente. Ang bata, puro kabutihan ang nasa isip. Siya ay natutunan niyang maging masama dahil kung ano nakikita niya mga kasamaan. No? Pero ang batang walang malay, siya ay inosente at puro kabutihan. Di ba? Si Adan at saka si Eva ay likas na mabuti. They have been given the sanctifying grace, the supernatural gift at saka preternatural gift. Sinabi natin last time yan, no? So, wala silang malisya. Etong tree of good and evil ay dito papasok ang evil. So dati walang good and evil, puro lang good. Pero once na sila ay hahawakan nila o kakagatin ang prutas na yon, dito na papasok ang evil. So meron ng good at saka evil. Yon. So wag nating kaligtaan na puro lang good dati. Okay? So hindi tama tapos sasabihin ng kaaway, paano mo malalaman ang mabuti kung walang masama? O, yun. Ma-apply natin sa buhay yan natin mga kapatid. Sabihin nila, paano tayo, Brad? Hindi maganda yung masyadong mabait. Dapat makatikim ka, maka-experience ka ng mga masasamang kapilihan daw. Kasi paano mo daw masasabing good ka na kung hindi mo na-experience nung bata ka pa etong mga makamundo na mga experience. Huwag ka maniwala doon. Bitag ng demonyo yan. Kasi once na tayo ay makapasok na sa buhay na makasalanan, mahirap na tayong makalabas. Mabuti lang kung makalabas ka pa. No? So, hindi mo kailangang maka-experience ng masama para makasabi kang ikaw ay mabuti. Yan ang tinahak ni Adan at saka ni Eva. Kasi gusto nilang makumpara kung ano ang masama sa mabuti. So, wag nating sisihin ng Diyos kung bakit ang mga masasamang karanasan o mga bagay ay pumasok sa mundo dahil tayo ang nagpapasok nito. So, kung hindi pa natin to ni Adan o ni Eva, ang ating unang mga magulang, ginawa ito, di sana puros kabutihan ang andon. Because Adam and Eve were created with original righteousness. No? So, sabi ni Eva, mamamatay kami pag kinain namin yan. So, sabi ng demonyo, no? Ang kanyang misyon ay suwayin. Suwayin ang Diyos para makuha niya sila, ang kanyang mga nilikha, para makuha at mabihag niya sumama sa kanyang rebellion. No? Yan ang kanyang misyon. And he know just what to do. He know the trick. So, anong trick ni Satan? Remember, lahat ng ating learning dito, i-apply natin sa sarili nating buhay. Kasi hindi lang ito yung pinagsasabi natin, ano ba pakialam ko dyan? Nangyari na yun kay Adan at saka Eva. No. Si Adan at saka Eva ay tao rin tayo. Yun, pareho lang ang pattern ng tao, ang human nature, kung paano mabibitag ng demonyo. So we will learn from them because this lecture series is about saints
who battled against Satan. So, eto, ang unang nakipag-battle ng mga saint, sinabi natin si Adam at saka si Eva ay saint. Ang kanilang feast day ay December 24. Kahit sila ay nagkasala at nag-fail, no? They repented eventually. So, sinabi natin yan last time. Anyway, so alam naman natin sa digmaan na to, natalo sila, pero we can learn from their mistake. Okay? We can learn from their mistake. So, nilagyan ng demonyo, no? Nagtanim ang demonyo ng seed of doubt sa kanilang mind. So, yun. Kaya napakadelikado mga kapatid mag-attend ng mga Bible study ng mga born again Christians. Mga sabihin nila non-denominational prayer meeting lang to, Bible study lang to, no? I warn you, brothers and sisters. Nung 4th year college ako, 3rd year college sa boarding house nag-attend kami. Because of that, 10 years, more than 10 years akong nag-doubt sa faith ko, muntik na akong umalis sa pagkakatoliko. At saka umabot sa 15 years, so mahigit na hindi ako nagpe-pray kay Mama Mary kasi ang hirap ibalik kasi na-brainwash ako. So, sasabihin nila, hindi naman kami hindi naman kami magkukumbinsi sa inyo. Yon ang lahat ng sinasabi nila. This is non-denominational. Pray lang tayo. Pero dahan-dahan, snatch kanila sa away from the from the bread of life. Snatch away kanila sa Eucharist, which can be only found in the true Church of Christ that Jesus established, the Catholic Church. No? So, they will put doubt in your mind. So, hinay-hinay lang, tapos ikaw na ang lalaki at lalaki yon. Kasi seed yan binhi ng doubt sa mind. Dito, sa kay Eva, they planted doubts in her mind about God's character. You will not die. No? Hindi ka naman mamamatay. Parang sinasabi niya, sinungaling ang Diyos. Sinungaling siya. Hindi totoo yan na mamatay. Sabi niya, mamamatay kayo. Hindi mamamatay. No? Tandaan natin, Satan is the father of lies and the greatest liar of all. He is called the deceiver and the manipulator. So, minsan darating sa isip nyo, totoo ba ang Diyos? Tapos, panay pa tayo manonood ng mga YouTube. Merong Illuminati, meron pang Sightgist, yung mga nagsasabi na baka ang Diyos, isa lang Diyos sa mga alien na napakita na may power. Paano kung etong lahat ng mga sakripisyo ko, nagsisimba ako, si Jesus pala ay isa lang palang alien. Hindi pala siya totoo na Diyos. Meron pa palang ibang mga Diyos sa ibang planeta. Yun, mga seeds of doubt. So, ngaya, ang iba, may mga CFD pa nga, nag-atheist yung iba. No? Yan mangyayari pag puro ka lang aral ng aral, walang dasal. No? So, tandaan natin, Satan is the father of lies and the greatest liar of all. He is called the deceiver and the manipulator. Ano yung motto? Ano yung pangalan ni God sa Old Testament? Tinanong ni Moses si God, nahiya si Moses tanungin diretsa, ano pangalan mo, Lord? Paano niya sinabi? Lord, kung magtatanong sila kung sino yung nagpadala sa akin, anong isasagot ko? Yun, nahiya pa si Moses. Sabi ni Lord, sabihin mo, I am who am. No? I am the great I am. Sabihin mo, I am. No? So, parang nakakalito, no? Pero napaka malalim ang meaning niyan. I am ako. No? Ako ay ako. Meaning niyan, mula pa sa simula, andito na ako. Wala akong pinagmulan.
Ako ay ako na. Yun, walang lumikha sa akin. Ako ay ako na. Yun. So, diyan galing. So, yan ang pinangalan nila sa Diyos. I am who am. Sa Hebreo, wala silang vowel. No? Yod, itong I, yod, he, vaw, he. Yod, he, vaw, he. Y-H-W-H. Hindi mo mabasa. Kaya nilagyan nila ng A at saka E. Kaya mabasa mo ng Yahweh. So, dyan galing ang Yahweh. I am who am. Yod, he, waw, he. No? Tetragrammaton. So, ang Diyos siya. Anong moto ni Satanas? Sinungaling siya eh. Puro gaya-gaya. Gusto niyang kompetensya. Nakala niya Diyos siya, di ba? Gusto niyang makipagkompetensya sa Diyos. Ang moto ni Satan, I am who I am not. So, ano yung learning natin sa buhay niyan, mga kapatid? Huwag tayong mag-pretend kung hindi naman natin kaya yung isang bagay, hindi naman tayong kakayahan, at saka huwag tayong manghiram ng personalidad sa ibang tao. Accept the gift of God. No? Huwag masyadong trying hard na gumaya sa iba kahit hindi ikaw yon. Your personality, love your personality, accept your personality, develop in it. Never pretend who you are not. Kasi diyan magkakabulilyaso ang buhay natin. Yan ang motto ni Satan. So yan siya siya yung patron ng mga plastic. I am who I am not. No? So wag tayong plastic. For God knows that when you eat of it, ito yung pinagpatuloy na sinabi ni Satan. Kasi alam ng Diyos, alam niya, na kung kakainin nyo, mabubuksan yung mata nyo. At malalaman nyo ang masama from evil. No? So, parang sinasabi ng demonyo, parang nakikita kayo ng demonyo na karibal. Natatakot siya na para kayong banta sa kanyang kapangyarihan. Kasi pag kinain nyo, magiging kagaya nyo rin siya. Yun ang rason kung bakit ayaw niyang kumain kayo. Kasi banta kayo. Magiging kompetensya kayo niya. Yun ang doubt na nilagay niya. So, alam natin yung nangyari. Naniwala sila sa demonyo. At saka hindi lang yon mga kapatid, killjoy ang Diyos na tinanggal niya lahat ng gift, preternatural gift, supernatural gift, at saka pinaalis niya sa Harden, the Garden of Paradise, no? Dahil lang kumain sila. No. It is the show of rebellion. Pumanig sila sa demonyo at saka ginawa nilang sinungaling ang Diyos. Napakalaking insulto, napakalaking kalapastangan, at saka hindi lang kalapastangan at insulto, kundi ginawa nila ang pagkain dahil gusto nilang magrebelde sa Diyos. Gusto nilang matulad sa Diyos na maging Diyos. Okay? So, hindi yun killjoy. Napakalaking, rebellion talaga yon. So, ngayon naintindihan niyo na. No? So, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay, nagmahal sa kanila, biniyayaan sila ng lahat-lahat, ginawa nilang sinungaling. At si Satanas, na wala namang binigay sa kanila, laway lang ang puhunan, yun pa yung pinaniwalaan nila. Di ba masakit? Yan din sa atin, di ba? Ang tanong, bakit ba sila natalo? Kasi ito yung number one principle sa spiritual warfare, spiritual battle. First, you should know who you are. Yan. Andyan yan sa lecture ni Father Mark Goring, the 7 principles of spiritual warfare. First principle is know who you are. Dapat kilala mo ang sarili mo.
Nakalimutan nila ni Adan at saka ni Eva na sila ay anak ng Diyos. Sila ay para na rin Diyos. I repeat, sila ay para na rin Diyos. Bakit? Binigyan sila ng supernatural gift. Ano yung supernatural gift? Sanctifying grace. Ano yung sanctifying grace, mga kapatid? It is a share in the divine life. What is share? Ang shinare sa kanila ni Lord ang buhay niya, no? Binahagi, no? Ibinahagi sa kanila ng Diyos ang kanyang buhay. Meaning, ang buhay ng Diyos ay dumadaloy sa buhay ni Adan at saka ni Eva. They share the divine life. E di para na rin silang Diyos. Nakalimutan nila, hindi na nila kailangan kumain para maging Diyos kasi they are already God. They share in the life of God. The life of God flows in their veins, flows in their soul. No? Nakalimutan nila. Yun. So, mga kapatid, huwag mong kalimutan kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay tinubos sa dugo ni Kristo. Kahit anong hirap mo, kahit wala kang kurso, kahit ano ka pa, pinakamarumi ka pa, ikaw ay tinubos ni Kristo sa krus. Nagpapako siya sa krus dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Huwag mong kalimutan yan. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Ikaw ay isang prinsipe. Ikaw ay isang prinsesa kung babae ka. May korona ka. May singsing ka. Binigyan ka ng robe ni Lord. So, you have a great value in the eyes of God. Kaya, the next time na magsasabi sa iyo, wala kang kwenta, wala kang talent, wala lahat, remind them that you are a child of God. In the eyes of God, you are a prince. You are a princess. Yung mga Disney channel na yan, wala yan. Dahil nung ikaw binyagan, naging prinsipe ka. You become a child of God. At saka, yun ang unang atake ng demonyo sa atin. He will begin by going after of who you are. No? Kung sino ka. Yung pagkatao mo. And he will let you forget your identity. For example, may ibang sekta lalapit sa iyo. No? Born again ka na ba, Brad? Kung mamamatay ka ngayon, di ba? May sumasakay sa bus, tapos tatanungin, kung mababangga tong bus, mamamatay ka ngayong araw, sigurado ka pang ligtas ka na? Tapos hindi natin alam yung sasagot natin. Tapos sabihin nila, sabi sa Bible, no, that you must be born again to enter the kingdom of heaven. Brother, sister, born again ka na ba? Tapos, hindi na tayo makasagot, no? Tapos, ito sabi, you have to accept the Lord Jesus Christ, the Lord and Savior. Kasi kayo mga Katoliko, naniniwala kayo na sa gawa niyo kayo na maliligtas. Sabi dito, faith lang. Oh. So, mag-faith ka, magpabinyag ka, born again ka pag sumama ka sa kanila. No? So, wala na. Bukas, lumipat ka na. Pero, kasi hindi mo alam yung katikism mo, hindi mo alam yung faith mo, kaya nga meron tayong program na Know Your Faith. Kasi you have to know your faith in order to resist the arrows of the devil. No? The helmet of salvation, the shield of righteousness. So, sasabihin, you have to be born again. Kaya ang style ng demonyo, he will offer you things you already have. Yun. Si Adan. Gusto niyong kainin niyo to para maging Diyos ka. Pero hindi nila alam, Diyos na sila. Because they have sanctifying grace. Nakalimutan nila. And then, anong sabihin ng mga Protestante sa inyo, mga Pentecostal, mga Baptist? Sabihin, you have to be born again. Pero hindi mo alam, mga kapatid,
born again ka na. Yes, totoo ba, Brad? Born again na ako? Yes. Kailan tayo naging born again? Nung tayo ay bininyagan. Actually, ang totoong born again ay ang mga Katoliko. Sila, pirated. Pirated born again. Ang original ay ang mga Katoliko. Because nung ibig sabihin sa Gospel of John, no? Ang sinabi, you cannot enter the kingdom of God if you are not born again. Sabi ni Nicodemus, paano tayo makapasok sa tiyan ng nanay ko? Yung tanda ko na, laki ko na, hindi na ako kakasya. Hindi niya naintindihan. So, pinaklaro ng Diyos. Sabi ng Diyos, pinaliwanag niya. You cannot enter the kingdom of God unless you are born by water and by spirit. So, binyag ang ibig sabihin. No? It's the sacrament of baptism. So, sa araw na tayo bininyagan, tayo ay ligtas na. Nabalik sa atin yung sanctifying grace na nawala ni Adan at saka ni Eva. We become the child of God. We share in the life of God. So, yung buhay ng Santissima Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo ay dumadaloy na balik sa kaluluwa natin. Dumadaloy na sa buhay natin. So we share in the life of God. We are like gods. So, yun. Yun ang atake ng demonyo. Titirahin niya tayo sa pagkatao natin, kagaya ng nangyayari ngayon. Uso na ngayon yung mga LGBT rights, no? So, ito isang totoong picture kinuha ko sa internet. Yung babae, totoong magandang babae, no? Ito na siya ngayon. Lalaki na daw siya. Kasi, inaatake tayo sa ating pagkatao ng demonyo. No? Sinasabi, lalaki ka, hindi ka babae, lalaki ka. You are a man trapped in a woman's body. So, yeah, I have to decide kung sino ako. Lalaki ako. So, naging ganon. Ito, kilala niyo to. Sa mga lalaki din. Sabihin, hindi ka lalaki, babae ka. No? Babae ka. Oh. So, pag nakalimutan mo kung sino yung dignity mo, anong binigay ng Diyos sa'yo, hindi mo nirespeto at pinasalamatan kung anong binigay ng Diyos sa'yo, malilito ka. Mabibiktima ka sa demonyo. No? Tsaka, may nakatagpo na ba kayo ng mga tao na sabing, I was a Catholic before, but now, non-denominational na ako. No? I do not belong to an organized religion. Ano lang, personal relationship with Jesus lang. Yun. Bakit ko ba parating binabalik-balik? Kasi muntik na ako maging born again dati rin eh. Alam ko na yung pasikot-sikot kalakaran ng mga preaching nila. No? So, dati akong Katoliko, pero hindi na ako belong sa church kasi importante relationship kay Jesus. But what you don't know, mga kapatid, that God so loved the world that He gave His only Son. And what if that Son gave His life for us? Binigay niya yung buhay niya sa atin. At saka, that Son, Jesus, established a church for us to belong, for us to be saved. Sabi niya sa Matthew 16 verse 18, no? And I say to you, you are rock, and upon this rock I will build my church. I will build my church. Sinabi niya na magtatayo siya ng simbahan. At saka gusto niya tayong mapasakop doon. So, pag tinanong ka ni Jesus, I want you to belong to my church. Sabihin mo, okay lang God, di ko kailangan ng church mo. Jesus established a church. At kung si Jesus ay mag-build something, it is important and He made it to last. Hindi magigiba. Huh? So, sinusuway mo ang kalooban ng Diyos. Gusto niya nagtayo siya ng simbahan para instrumento sa ating kaligtasan at ating tatanggihan. At saka ito pa yung style ng demonyo. He gives what he cannot give. Yun ang style ng demonyo. Ibibigay niya yung hindi niya kayang ibigay. Huh?
Hindi naman sa kanya lahat, hindi naman sa kanya yan eh. No? He will offer you freedom. No? Offer niya sa iyo yung freedom, but He cannot give you freedom. Sabihin niya, do whatever you want. Be who you want to be. Kung saan ka masaya, walang makakapagpigil sa iyo. So, yan ang bakit galit na galit ang mga atheist sa Diyos, kasi nalilimit ang kanilang mga kabunduhan, no? Pero actually, akala natin mabibigyan tayo ng demonyo ng freedom. But what actually Satan is doing is put you in prison. Sige, sabihin ng demonyo, walang makikialam sa iyo kung manonood ka ng porn, manonood ka ng mga X-rated, gagawa ka ng mga chichiks ka, nanakaw ka, o mag-ano pa. For example, ito yung napili kong example, ang taong addicted sa porn ay slave sa porn. Gusto niyang huminto. Yung taong addict sa sugal, addict sa sigarilyo, addict sa Mobile Legends, addict sa gustong umalis pero hindi makaalis kasi sila ay hindi na free. Hindi na sila free. Akala nila free sila kasi ginagawa nilang gusto nila, pero ang totoong freedom, mga kapatid, ay kaya mong gawin kung anong dapat mong gawin. So, ano bang dapat nating gawin? Ginawa tayo ng Diyos to honor and worship Him. Pag hindi ka na maka-worship sa Diyos, hindi mo na kayang mag-worship sa Diyos sa buhay mo dahil ikaw ay nabilanggo na sa pagpapakasala. So, you are actually not free. Ang totoong free ay mga taong kaya nilang gawin ang dapat nilang gawin. Narinig mo na yung kanta na, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun. Because balik-balik, gusto nilang bumait pero yung nagre-rebelde yung laman nila sa kanilang espiritu. No? And Satan will offer you peace, but he cannot give you peace. Ano yung peace? Sabi ni Jesus, my peace I give you. No? My peace I offer to you. Not the peace that the world gives. Ano bang peace ng world? Dapat marami kang pera para makapag-hire ka ng mga bodyguard. Dapat marami kang pera para mataas yung mga mataas yung mga pader mo o Dapat congressman ka para may mga security detail ka. Dapat powerful ka para walang magsasalungat sa iyo. Lahat tao agree sa iyo. So, yun. Dapat mag-member ka ng mga organization na mga powerful, makikipagkaibigan ka sa mga sindikato, makikipagkaibigan ka sa mga corrupt na opisyal, makikipagkaibigan ka sa mga taong mga masasama para may proteksyon ka. Magpa-member ka sa Mason kasi para may connection ka. Itong mga Mason na to, mga matataas ang posisyon sa mga pulis, sa mga politician, may network ka sa negosyo mo, may security, may peace ka. Yun ang ino-offer ng demonyo. But he cannot give you peace. Only God can give you peace. The peace in your heart. Because anong peace ni Lord? Ang peace ni Lord nasa puso, sa loob. Hindi nagdedepende sa sitwasyon sa panglabas. Ang peace ng mundo, magdedepende kung ano yung nangyayari sa labas. Kung walang giyera, peace para sa kanila. Kung may pasyente ako, may isa akong kaibigan naghingi ng advice kasi nag-aaway sila. Sabi niya, Dok, kung hindi lang ganyan yung mga kamag-anak ko, peaceful sana pamumuhay namin. Yan ang common na mentality ng tao. Kung hindi lang ganyan ang ugali
ng mga kamag-anak ko, peaceful sana ang buhay. No, hindi yan ang peace ni Lord. Ang peace ni Lord, kahit ano pa, kahit madami pang mga sumusuway sa'yo, iirita sa'yo, ano pa, tanggap mo na si Lord is in control. You trust Him that everything that happens is His will. No? You trust in His divine providence. Na lahat na nangyayari sa buhay mo, all things work together for good. So, masama ang nangyayari, God is in control. You trust Him. So, that's why you are peaceful. Kaya si Job, namatay lahat ng mga anak niya, nawala yung mga ari-arian niya, sabi niya, God gives, God takes away, blessed be the name of the Lord. Sabi niya. So that is the real peace. No? So yung peace ng mundo, magdepende kung marami kang pera, marami kang security, nakasandal ka sa mga powerful na mga person. No? And He will offer you life, but He cannot give you life. No? For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his soul? No? So minsan, ayaw nating tumayo sa ating prinsipyo, Christian principle, ayaw nating to proclaim the Word of God kasi natatakot tayo, mawawalan tayo ng trabaho, mawawalan tayo ng koneksyon, kaibigan, no? So yun, gini-give up natin dahil natatakot tayo. Saan ba itong nagre-ring na to? Dali. Okay. But He cannot give you life. What profit is it? No? Kung mapasayo lahat. Hahaba ang buhay mo. Yung nangyayari sa Christian persecution, magbibigay ka dapat ng incense. Mag-offer ka ng incense sa mga pagan god sa Rome. So kung hindi ka mag-offer ng incense, papatayin ka. Pero kung mag-offer ka naman ng incense, sabi ni Lord, no? Those who deny me in front of men, I will deny him in front of my Father. So, ano ang use na hahaba ang buhay mo, pero mawawalan naman sa iyo yung kaligtasan mo, di ba? So, yung buhay na pinapromise ng demonyo, buhay na walang hanggan na hindi niya mabibigay sa iyo. Si Michael Jackson, pina-freeze niya yung katawan niya kasi akala niya baka maimbento na ang pag-extend ng buhay. Yung katawan niya andun pa. So, yun ang example na he is trusting that the enemy can give him life. No? So, they are not his to give. He is a deceiver and a liar. Always remember. Balik tayo kay Eva. So, ito yung panunukso ng demonyo. Sa buhay natin, kagaya nangyari kay Eva, the woman saw that the tree was good. Magandang tignan, kaakit-akit tignan. Napakagandang tignan ang tree at ang prutas. It is a delight to the eyes. So, and it can make one wise. Kung isipin mo, i-apply natin sa buhay natin mga kapatid, yung kasalanan, dumadating sa atin yan, yung tukso, dumadating sa buhay natin. Maganda, tignan, hindi masama. Parating yung narinig na, masama ba pag bumili ka ng ganito? Masama ba pag sumama ako dito? Wala naman kaming ginagawang masama. O, di ba? Puros ganun. The tree was good. Hindi ibig sabihin na isang bagay ay maganda at mabuti, no? Ay gagawin mo na. Kasi hindi lahat ng oportunidad ay iyong tatanggapin. Tatanungin mo muna kung ito ba ay nasa kalooban ng Diyos, no? So, magandang tignan. Parang walang masama. Delight to the eyes. Ano bang masama na magiging wise ka, di ba? At saka, napakatuso ng kalaban dahil binibigyan niya ng diin yung mga bagay na nakakahalimuyak sa ating mga mata.
Di ba? Yung mga magagandang babae, magagandang mga material, magandang oportunidad, magandang ah, mga bagay dito sa mundo, no? Mga kaligayahan, kasiyahan, no? They were good in themselves. Likeness to God, nourishing food, beauty, wisdom. Mga things that you would really desire. So, then he suggested a shortcut to obtain those goods. So ang isa ring tatandaan natin mga kapatid, ang demonyo ay mahilig magbigay ng shortcut. So kaya ayaw natin sa paraan ni Lord because ang paraan ni Lord ay mabagal. God is, when He works, is slow. Nasa Bible yan. So kasi sa slow, dito natin maano yung ating patience, no? Ilang years ba naglakad-lakad ang mga Israelites sa wilderness? 40 years. Kasi pinrepare niya ang pupuntahan nilang lugar, no? So, ang pag mabilis, usually magdududa ka. Paraan ng demonyo. Kaya pasensya na kayo, mas sagasaan kayo. Kaya yung extrajudicial killing, gusto natin ng mapayapa, gusto nating mapayapa na country, no? Na bansa. Pero gusto natin shortcut. Kaya patayin na lang natin. Wala nang korte-korte, wala na. Pag dinudahan pa lang, patayin na natin. 'Yon ang gusto ng demonyo. At saka kung hilaw ka na Kristiyano, hindi mo talaga naintindihan labis ang kalooban ng Diyos na ano bang kalooban ng Diyos? That no one would perish but everyone will come to repentance. Nasa Bible yan. So, yun, instant justice. Shortcut to obtain the goods na gusto natin. Alam mo masama, pero gagawin mo disobedience to God. Kasi gusto mo ng instant gratification. Okay? So, para makuha mo yung gusto mo, shortcut. Suwayin mo ang utos ng Diyos. So, last example ko, ano ba yung kasalanan? Hindi naman kailangan ang kasalanan ay gumawa ka ng makarumal-dumal na mga masasamang mga bagay, no? Para maging kasalanan. Ang kasalanan ay pag sinuway mo ang kalooban ng Diyos. 'Yon. It is when we decide for ourselves what is good for us. Yeah? Pag ikaw ang nagpasya kung anong maganda para sa iyo. So, gusto mong sa example, linggo. Ang alam mo na dapat ang pagsamba ay sa paraan ng Eucharistia. Pero gusto mo magsamba na doon ka lang, magsindi ka lang ng kandila. Magsindi ka ng kandila, masama ba yon? Hindi naman masama ng kandila. Hindi masama magsindi ng kandila sa kota. Mag-visit ka lang ng church. Masama ba yon? Hindi masama yon. Pero, ang kalooban ng Diyos, ang wastong paraan ng pagsamba ay sa paraan ng santos na Eucharistia. Yun lang ang tatanggapin niya. Pero hindi mo sinunod. Hindi mo sinuway mo. Example, masama ba magsimba? Hindi. Pero nagsasamba ka, Lunes hanggang Sabado. Pero Lunes hanggang Biyernes. Linggo, hindi ka nagsisimba. Kasi sabi mo, okay na yon. Masama ba? Hindi. Masama ba ang pagplano ng pamilya? Hindi. Pero napaplano ka sa paraan ng artificial contraception. Hindi yan ang utos ng simbahan na tinatag ni Kristo. So, you are disobeying the will of God. Hindi kailangan na nakarumal-dumal ang gagawin mo para maging kasalanan siya. Example, ito. Ano nakikita nyo sa picture?
kumakain. Masama bang kumain? Hindi masamang kumain. Ito, for example, office mate mo. Ang babae, dalaga. Ikaw, lalaki, may asawa. Tapos, sabihin ng office mate niyo, "Uy, bakit parati kayo nagsasama mag-lunch? Parati na lang kayo nagsasama lunch, kayong dalawa." Sabihin niyo, "Masama bang mag-lunch? Masama bang kumain magkasabay? Wala naman kaming ginagawang masama." O, di ba? Hindi naman talaga masamang kumain. Pero, ikaw ay may asawa. Sa araw-araw niyo pagsasamang magla-lunch, kayong dalawa, nahuhulog ang loob niyo sa isa't isa, dahan-dahan. Nagkakwento ka na ng mga problema mo kay Mrs. Si Mrs. hindi ganun maalaga. Umuwi ako, pagod ako sa trabaho, hindi niya ako nabibigyan ng tsinelas. Ay, sabihin ng babae ng dalaga, "Kawawa ka naman, kung ako yan, layo ka pa. Bibigyan na kita ng masahe." At saka, sa parating yung pag-uusap, parating yung nahulog yung loob nyo, at saka, kada gabi, siya na yung tinetext mo. Masama ba mag-text? Hindi naman. Pag tinanong mo, ilang beses mo ba siya tinetext isang araw? 40 times. Oo. Take care, cause I care. You eat na. You sleep na. Doon, dinadahan. So, hindi ibig sabihin na mabuti yung ginagawa, wala kang ginagawang masama. Pero, hindi yan kasalanan. May tinatawag na mga kaibigan na tinatawag na emotional adultery. No? So, dito lang muna tayo. 1 oras na pala ang lumipas. No? Pagpatuloy natin to next time, ang plano ng demonyo, hindi pa tayo maabot sa kay Mary. No? Yun, the Blessed Virgin Mary. The greatest saint of all time who fought the devil. So, pagpatuloy natin to next time mga kapatid. Okay? Brother Jando, we're done here. Brother Jando. Doc. Okay, Doc. Okay na. Salamat, Brother Jando. Mga kapatid. Next time. Bye-bye. Walay mga utana, wala may nag-hands up. Walay na utana. Mayra pod. Walay nang utana, wa may. Sige. Salamat. Dok Dino, nang regard si Brother Christian Yuan sa Malinog. Okay. Regards pod, rebound. Naman diha ta sa mga pugi nga messenger, no? Naadok. Dito lang ko bubalos. Regards po balik. Sige bro. Thank you bro. Aradok. Kuya. Ayos. Mr. Watch Out. Siya rabay ka invite na ako primero. Sige bro. Bye-bye bro. Thank you. Salamat. Sige. Bye-bye. Bye-bye.